Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Noong hindi pa Blue Ribbon Committee Chairman si Senador Ping Lacson, nag-deliver siya ng privilege speech. In-expose niya yung maanumalyang mga proyekto sa Mindoro, sa Oriental Mindoro. Ang congressman doon, sa isang distrito doon, ay si Congressman Panaligan. Nabanggit ito ni Senador Ping Lacson sa privilege speech niya. Ngayon, kinasuhan na yung mga officials ng DPWH na involved doon. Nakulong na nga yung 8 eh. Pati yung mga SunWest officials may kaso na, pero hindi pa rin nahuhuli. Hindi pa rin naaaresto. Ang tanong, bakit yung congressman? Hindi ba siya ang proponent ng projects na yon? Ha? Magkakaroon ba ng ganung projects nang hindi alam ng congressman? Mukhang naiiba yan. Bakit? Kunyari, bakit hindi nakasuhan si Congressman Panaligan? Itong nangyari sa Oriental Mindoro. Tandaan natin na nung una, hindi pa Blue Ribbon Committee Chairman si Ping Lacson. Ang Blue Ribbon Committee Chairman ay si Marcoleta. Pero kahit hindi pa Blue Ribbon Committee Chairman si Ping Lacson, ano na talaga siya? Nag-iimbestiga na siya tungkol sa mga anomalya sa budget, sa flood control, infrastructure. Talagang yan naman ang advocacy ni Ping Lacson. Nung hiwalay doon sa investigasyon ng Blue Ribbon, mayroong privilege speech na diniliver si Ping Lacson. Natatandaan natin yun. Diniliver niya yung privilege speech niya. At isa sa kanyang binanggit ang issue ng Oriental Mindoro. Kasi matindi yung Oriental Mindoro eh. Unang pumutok agad yan, halos kasabay ng bulkan. Yung governor ng Mindoro, Oriental Mindoro, si Governor Dolor, bumisita doon sa isang site ng proyekto sa flood control sa isang bayan doon sa Oriental Mindoro. Hindi siya pinapapasok ng security guard ng construction company. Instruction daw ng construction company na huwag papasukin sino man. Sabi niya, kahit ako governor, hindi pwedeng pumasok. Probinsya ko to. Ayun, mainit na issue yon. Sumunod, bumalik siya doon. Kasama niya na ang regional director, si Gerald Pacana. Kasama niya na yon. May kasama na siyang media. Ngayon, nai-expose na ngayon na grabe, substandard talaga yung proyekto. At hindi lang pala yun sa isang bayan. Ilang bayan yun ng Oriental Mindoro. Lumabas na rin na ang construction company doon na ay SunWest. SunWest, kay Saldico. Yun. Pero ito, sa privilege speech ni Lacson, binanggit niya na ang congressman na involved dyan ay si Congressman Panaligan. Nabanggit yan ni Ping Lacson. In one Facebook post, we discovered a congressional representative showcasing his midterm accomplishment report covering the period from June 30, 2022 to December 31, 2023. He openly lists projects, hold your breath, funded by his office. I repeat, funded by his office, including flood control and river protection initiatives. Pero kaagad-agad na si Panaligan nag-deliver ng kanyang speech din sa House, sa Kamara, hindi daw siya, nagpa-interview rin siya sa media, hindi ako involved dyan. Itinanggi ni House Deputy Majority Leader at Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan na siya ang proponent ng flood control project sa kanilang probinsya. Ito'y matapos siyang idawit ni Senator Panfilo Lacson sa privilege speech hinggil sa umano'y palyadong proyekto sa Bako at Nauhan Oriental Mindoro na pinondohan umano sa pamamagitan ng congressional insertions. Giit ni Panaligan, ang pagtukoy at pagpapatupad ng mga proyekto ay nasa DPWH at wala siyang koneksyon sa mga kontratista. Hindi ako nagpalista niyan. Wala tayong papel sa paglilista ng mga proyektong yan. Sabi ko nga, ang tunay na sistema dyan ay dumarating sa Kongreso ang NEP, nakalista na ang mga flood control projects na yan, kung saan lugar at kung anong amount. At ang implementer niyan ay walang iba kundi ang regional office ng DPWH. Never ako nagpalagay ng mukha ko at saka pangalan ko sa mga proyekto ng gobyerno.
Nauunawaan naman ni Congressman Panaligan ang layunin ni Senator Lacson, bagaman naniniwala itong unfair na madawit ang kanyang pangalan sa aligasyon ng katiwalian. Hindi sa akin na project yan. Okay, kaya nakapagpaliwanag siya ng side niya, pero nagpatuloy ang investigasyon. Binisita ni Vince Dizon yan, kaagad-agad nakita ang anomalya sa projects na yan. So yan ang unang kaso na isinampa ng ombudsman. Yan yung first batch. Yan yung na-issuehan ng 18 o 17 yon na warrants of arrest. Yung 17 o 18 na warrants of arrest na yon ay para sa mga officials ng Mimarupa. Kasi ang Mindoro sakop ng Mimarupa, Region 4B. So nasampahan ng kaso yon. Plus yung mga officials ng SunWest, kasi sila yung contractor doon. Plus si Saldico, kasi SunWest yan. But ang problema, wala yung congressman. Sino bang proponent ng project na yon? Si Saldico talaga? Or may congressman? Katulad ng sinabi ni Ping Lacson, si Panaligan. Bakit hindi nakasuhan si Panaligan? Nangyari. Talaga bang hindi siya involved? Inimbestigahan ba siya? Wala tayong nalaman eh. Wala tayong nalaman. Basta't hindi na lang sinama sa kinasuhan. Dapat may paliwanag niyan. Hindi naman magkakaroon ng pondo yan na ganyan kung walang proponent. Ang proponent niyan, either DPWH mismo, direkta na sa NEP, o kaya congressman, o kaya senador. Ibig sabihin, si Saldico, ang nag-propose ng project sa Oriental Mindoro, hindi niya naman area yon. Sa bagay, may konsepto ng tinatawag na sagasa, sinagasa ni Saldico, ang Oriental Mindoro, pumayag si Panaligan na pasukin yung kanyang distrito na hindi sa kanya nagkortesiya si Saldico. Mukhang mahirap yan. Kaya kailangang ipaliwanag to. Bakit hindi kasama sa kinasuhan si Panaligan? Talaga bang hindi siya involved doon? Wala eh. Hindi natin alam kung anong nangyari sa ICI. Hindi nga kasi naka-live stream, hindi naka-public yung live streaming ng ICI. Yun ang problema diyan. Pero ang sinasabi ko lang, nabanggit kasi itong si Congressman Panaligan ni Ping Lacson. Nabanggit ito. So bakit ngayon hindi nakasuhan? Na-clear ba ito? Na-clear ba? Hindi ba talaga siya sangkot? Parang ganun eh. Ganun ang lumalabas. Hindi sangkot si Panaligan. Ibig sabihin, si Saldico lang talaga. Si Saldico lang. Pumasok ng Oriental Mindoro si Saldico, naglagay ng pondo doon, sagasa. Hindi alam ni Panaligan. Mukhang ano yan eh. Sa ganyan na billions na projects ang pinag-uusapan, napasok ang distrito mo, ay ang mga kongresista, pag distrito mo, hindi ka papayag na mapasok yan. At saka malalaman mo rin naman, magre-report yung district engineer mo eh, sa'yo eh. May pumasok ditong pondo na ganito. Ano to mga kabunyog, mga kababayan? Ang daming dapat nasagutin sa mga nangyayaring ito. Tayo'y nagtatanong lang. Kung hindi naman talaga sangkot si Panaligan, parang blind siya nila Saldico, okay. Pero hindi nga ba talaga siya naimbestigahan ba talaga si Panaligan? Talagang cleaner ba siya ng ICI at ng ombudsman? Magandang malaman din yan ng bayan. Kasi nabanggit yan ni Lacson sa kanyang privilege speech eh. Ang nalaman lang natin, pagkatapos ng privilege speech ni Lacson, nag-deny si Panaligan. Pero mahirap yung denial lang eh. Kailangan dun totoong investigasyon na malaliman. Dapat cleaner talaga ng ICI at ng ombudsman. Wala tayong nalaman na gano'n. Ang nalaman lang natin, hindi kasama sa kinasuhan si Panaligan doon sa, kasi ito nagiging trend eh. Nagkakaso ang ombudsman, ang kinakasuhan, kontraktor at DPWH. Pero yung politiko, wala. Hindi nyo ba napapansin? Walang politiko. Walang politiko. Magkakapundo ba yung Oriental Mindoro na yon na projects kung walang politiko na nagpundo? Ganon din yung Davao Occidental. Magkakaso na naman ngayon. Si Diskaya na naman ang kakasuhan at saka yung mga DPWH officials. Wala na namang politiko. Pwede ba yon? It's either congressman or senador. Mindanao yan, Davao, baka si Bongo o kaya si Bato. Or baka presidente mismo kasi NEP, DPWH na mismo direkta. Yan yung dapat malaman ng taong bayan. Ang gustong makita ng taong bayan, yung may mapapanagot na politiko. Pangalawang batch na ito, na ipafile na kaso. Yung una, yung Oriental Mindoro.
Yung pangalawa, yung Davao Occidental, walang politikong nababanggit. Walang congressman, walang senador, walang DPWH Central Office, secretary man lang, or USEC man lang. Wala. Yan ang ano. Diyan mapoprostrate ang taong bayan. May pinagtatakpan ba? Hindi natin sinasabing involved si Panaligan. Ang gusto lang natin maklear, sino ang proponent ng project? Napakalinaw naman, napaka-basic. Ha? Ang lahat ng projects ay may proponent. May proponent. Doon nagsisimula ang source ng fund. Hindi malalagyan ng pondo yan, ng project yan, at hindi mapupunduhan yan kung walang politikong nagpundo niyan. Yan yun. At yung politikong nag-fund niyan ay may kontraktor na kausap. Yan yun. Oh. Wag tayong pinagluloko dito. Ito yung malungkot. Okay, nagkakaso na nga. Pero bakit walang politiko? Pangalawang batch na itong Davao Occidental. Yung unang batch, Oriental. Ang politikong nabanggit dyan ni Ping Lacson, Panaligan. Ngayon, nawala sa kinasuhan. Hindi ba talaga siya involved? Yun ang dapat malaman ng taong bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.